si Benz at si Aliyah? Ang cute nila, no? Natuloy na pala yung plano ni Benz. Plano? Kakaingit? Mukhang alam ko na naman saan ito papunta. Oh, saan nga ba ito papunta? Bakit? Ano naman ba yan? Away? Pwede bang huwag ngayon? Pagod ako, oh. Ako rin. Pagod na ako. Pagod na ako maghintay. 8 taon. 8 taon tayo, oh. Tapos, ano? Bakit? Ano ba to? Paunahan? Hindi yun yung point ko. Yun yung pinaparating mo sa akin, eh. Minsan, iniisip ko kung mahal mo pa ba talaga ako. O nasanay ka na lang. Ano? Ano plano mo? Meron pa ba tayo? Ano pa ba tayo? Pagod na ako. Pagod na akong umasa. Pagod na akong maghintay. Bakit? Diyan ka naman magaling, eh. Paunahan ako sa mga bagay-bagay. Pangunahan? Pangunahan saan? Eh, ganun ka naman talaga eh. Kung ano-ano na lang pinaparating mo. Alam mo, walang patutunguhan tong relasyon na to. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Alam mo, mainit lang yung ulo mo. Pagpabukas na lang natin to. Bukas? Bukas ka na ng bukas? Hi guys! So, kakatapos lang ng Patfit class namin and history na yung next class. Hoy, te! Tingnan mo si Lovely, bakit nandun yun? Oo. Hoy, te! Ha? Dito. Kanina ka pa namin hinahanap, te. Nandito ka lang pala. Kaya nga, tatakasan mo pa kami. Oo na, hindi na ako mangungopya sa'yo. Hoy, tara na. Malapit na yung next class natin. Mag-uniform na tayo. Hoy, ba't parang tulala ka dyan? Tara na! Tara na, tara na! Good morning, class. Good morning, Miss Benedito. Okay, take your seat. Okay, class, mag-attendance na tayo and say present if you're here. Alday Ania. Present. Kadlawang Lovely. Present. Brinyosa Benz. Sorry, Ma'am Bernie. Ano po? Bakit nandito yan? Okay, Mr. Brinyosa and Mr. Soriano Camille. So, ibig sabihin, parehas kami bumalik sa nakaraan? Alam niyo ba kung saan ito matatagpuan? Dario. Sa Ermita, Maynila. Tama. The National Museum of the Philippines is located along Padre Burgos Avenue in Ermita, Manila. It was established in 1901 as the Insular Museum of Ethnology, Natural History, and Commerce and was reorganized as the National Museum in 1928. It houses 3 main buildings: the National Museum of Fine Arts, the National Museum of Anthropology, and the National Museum of Natural History. This institution preserved country's art, history, archaeology, and culture. Okay, class. So, sino may idea about the information nito kaya picture? Ma'am, that is one of the most famous painting in the National Museum of the Philippines called Spoliarium. And alam niyo po ba na may kanta rin ng Eraserheads tungkol sa painting na ito? Pero S-P-O-L-A nga lang. Di tulad sa painting na ito na S-P-O-L-I-A. At Lovely, mali yata yung sinabi mo.
Spolia yung kata ng Eraserheads katulad nung nasa painting. Spolarium. I believe it is called Spoliarium. Hindi. Tama ko. I love arts. I know my Juan Luna. I'm an Heads fan. I know my Eraserheads. This painting shows the Filipinos suffering during the Spanish colonial era, a symbol of struggle, freedom, and dignity. Aside from that, the museum also displays The Burning of Manila by Fernando Amorsolo, showing the destruction and bravery of Filipinos during World War II, and Guillermo Tolentino's Commonwealth Triumphal Arch, symbolizing unity and progress towards self-governance. This masterpiece reminds us that art is not just beauty, it's history in color and motion. Our lesson ends here. Class dismissed. So guys, continuation of the vlog. Curious ako sa lesson sa amin kanina. So what if magtanong-tanong tayo? Ano sa tingin mo, Cheska? Tara, kung saan niyo gusto. Okay, tara. Guys, una muna kakain lang. Di ka na sinabi sa amin? Hindi na. Ganon. Sige. Importanteng mapuntahan ng mga kabataan yung museum kasi DNA natin yon. It is part of who we are. And naniniwala kasi ako sa kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingin na hindi makakarating sa paroroonan. So, very important na yung mga kabataan, us generation and the future generation is mapuntahan nila yung museum para makita nila kung saan ba sila nanggaling. To be proud of their ancestors. Ganon. Hoy, tanga na gumala. Kailan ba kayo free? May nakita ako sa Facebook Museum ang ganda. Ano yan? Ay, oo. Subangan Museum daw sa Mati City, Davao Oriental Province. Napuntahan ko na yan. Napuntahan na namin yan. Kompleto na ba tayo dyan? Ayan, kompleto na yan. Magandang araw! Ako nga pala si Ate Aliyah at akong magiging tour guide nyo para ngayong araw. Ngunit bago tayo pumasok, alam nyo ba kung bakit subangan ang pangalan ng museyong ito? Sino nakakalam? Ay, wala. Ang subangan ay isang salitang Bisaya nang ibig sabihin ay silangan dahil ang Davao Oriental ang probinsya na pinakasilangan sa bansang Pilipinas at dahil sumisimbolo din ito sa lokasyon at mayamang kultura ng bansang Pilipinas. Ano? Excited na ba kayo? Halina, tara na, akyat na tayo. Love, smile. Ganda dito, no? Balik tayo dito next time, ah. Promise, love. Promise. Tingnan mo, ang ganda. Mukha siyang dinosaur. Oo nga, no? Tingnan mo yung description. In 2010, a 20-meter sperm whale was found dead along the shores of Governor Generoso and San Isidro. Therefore, the sperm whale symbolizes Davao Oriental's rich marine biodiversity, unspoiled beauty, and resilience of its people who live in harmony with nature. Ang laki niya, no? Parang paalala na ang ganda talaga ng kalikasan natin. Pero, fragile din. Love, nakita mo ba yung section para sa indigenous people? Di pa nga eh. Dapat na
Ganda talaga. Oo nga, ang ganda, no? Dito natin makikita yung mga culture, beliefs, at way of life ng mga tao. Tignan mo to. Tungkol pala ito sa Mandaya at Kaagan communities. Yung mga clothings na gawa sa fibers. Pa-artistic nila, no? Ito yung mga pattern sa tela, oh. Mano-mano. Tapos bawat disenyo may kahulugan. Itong bahaging ito ay tungkol sa Mount Tamagutan Range Wildfire Sanctuary, isang UNESCO World Heritage Site. Dito makikita yung mga endemic species katulad ng Philippine Pigeon Forest at mga halaman na sa Davao Oriental lamang tumutubo. Ang exhibit na ito ay tungkol sa paaalala ng kahalagahan ng pangangalaga ng kalikasan. Ito ata yung Typhoon Pablo section. Oo, ayun na nakasulat. The Typhoon Pablo Memorial symbolizes the resilience and unity of the people of Davao Oriental after the tragedy of 2012. Nakaka-inspire. Parang kahit gaano kalakas yung bagyo, bumabangon pa rin sila. Ang Subangan Museum pala ay tinatag noong January 8, 2014 sa pamumuno ni Governor Corazon Malanyaon. Ito ay tinayo bilang pangangailangan mapanatili at mapagmalaki ang natural at cultural heritage ng Davao Oriental. Ang disenyo ay gawa ni Architect Edmundo Villacrucis at ang layunin nito ay maging sentro ng edukasyon at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang daming matututunan dito, di ba? Hindi lang siya isang museo. Isang reminder siya sa atin na ang bawat lugar at bawat tao ay may kwento. Ang Subangan ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Tungkol din ito sa pagbangon at pag-asa. Hoy, nawala ka sa ulirat. Tara na, planuhin na natin to. Bet ko yung vibe ng museum. Very local and aesthetic. Oo, te, pwede tayo mag-interview din ng staff at student visitor. Actually, maganda yan. Para may pakita natin hindi lang yung art, kundi yung mga kwento ng mga tao sa likod ng museo. So dahil nga pinifeature ni museum yung ethnics group na unang tumira sa Davao, so it helps the people living there to know about the cultural identities and kung ano yung pinagmulan nila o saan sila nagmula o kung sino-sino yung mga unang tumira o mga taong bumuo ng sibilisasyon bago pa nagkaroon ng modernong panahon. Meron po ba kayong maaaring gusto pa pong sabihin? Okay, maraming salamat sa pagpapaunlak sa akin sa oras na ito. Nais ko lamang ipaalala sa bawat kabataan na manunood ng video na ito na mahalin at alagaan ang ating pinagmulan upang nang sa ganun na hindi makalimutan ang iyong makulay na kasaysayan. Maraming salamat. So, magbubunatan tayo and hindi nyo pwedeng ipakita yung mga nabulot nyo kasi surprise yan mamaya. Ano yan, ma'am? Exchange gift? Hindi na ako yan. Di ba nga kayo ngayon natapos ka ng midterm Christmas party agad? Okay, class, sino gustong maunang bumunot? Any volunteer? Okay, lovely. Okay, class, nalipit na kayo. So, mag-field trip tayo and yung mga nabunod nyo, bawal mo muna ipakita dahil surprise yung mga kasama nyo. And yung mga details, send mo na lang sa DCN, sasakay natin. Yan lang, class, dismiss. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, miss.
Welcome to the Iloilo Museum of Contemporary Arts, or what you called Ilomoca. This is the first museum of modern and contemporary arts in Visayas and Mindanao, officially opened on March 17, 2018. Pero guys, may tanong ako sa inyo. Anong unang salitang naiisip nyo kapag sinabing museum? Makaluma? Yes, tama ka. Pero iba ang Ilomoca. It's a celebration of contemporary arts, made by living Filipino in our time. Bago kayo pumasok ng museum na to, sigurado namang napansin nyo yung isang monument sa labas or sculpture. Kilala nyo ba kung sino ito? Yes. Hindi po ba siya si General Martin Delgado? Yes, tama ka. Isa siyang Ilonggong revolutionary hero. Ang monumentong iyon ay likha ng isang Spanish artist na si Jaime Serran Pangan, isang simbolo ng tapang at pagkakakilanlan ng mga Ilonggo. Dito naman sa loob, makikita nyo ang mga glass sculpture ni Roman Orlina na nagpapakita ng creativity and innovation ng mga Pilipino. Mayroon din tayo mga painting exhibit gaya ng Iloilo variant ni Antipas de Lobato, mga watercolor artwork na nagpapakita ng buhay ng mga ordinaryong tao at mga kilalang gusali dito sa Iloilo City. Ang Ilomoca ay itinayo upang palawakin ang art community ng Iloilo. Sa ground floor o tinawag na Hulot Gallery, pwedeng mag-host ng exhibit ang local at international artists. Ang layunin ng museo ay pinagdiwang at ibinahagi ang kontemporaryong sining ng mga Pilipino sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Ilang oras na ako andito. Kasi magkakala sa larawan ay matutulala. Sa likod ng tanawin, tila may tumatawag sa'kin. Di ko na namalayan, papalapit na palang hakbang. Di ko maiwasang pagmasdan ng iyong larawan. Kahit di mo mamalayan, ikaw lang ang gustong tignan. Di ko man masabi kahit na di maaari. Pwede ba pamanatili? Ikaw lang ang gustong pagmasdan. Sabi nila, ang sining may paraan para alalahanin kung sino tayo. At minsan, gaya ng mga obra, Ang pagmamahalan, kahit magkalayo sa panahon, bumabalik kapag oras na. Tapos ayun, nagkabalikan na sila ulit. Wow, nakakakilig naman yung story nila. Parang kayo diba? Diba? Yun, nabasa na guys. Sumukos na lang ulit ha. Bye! Bye!